Hi guys, so nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Kitralian for today's video. Today is October 12, 2025 and ganyan. Habang kami nasa biyahe, gawa natin ng vlog or gawa natin ng vlog yung mga comments and try namin sagutin yung mga comments guys sa mga previous vlogs namin. Minsan hindi ko na kasi siya nagagawa hindi ko na siya nasasagot. Pero dahil medyo mahaba ang ating biyahe ngayon, pauwi na kami galing Virginia pero may dadaanan lang kami. Try natin sagutin itong mga questions nyo. So, ayan. So, magsasagot lang ako ng konting questions dun sa mga comments. And then, shoutout na rin. So, unahin natin to. From Sarah Mindiola, sabi niya, silent follower po. Pwede po bang pa-share ng utility bills po ngayon na bago na po yung house nyo? Thank you. Utility bills, start ko sa water namin, dati kasi parang makonti na yung bill namin sa water nung nandun kami sa apartment. Ngayon, siguro dahil summer, nagdidilig-dilig kami sa likod, ganyan. Hindi naman sobrang taas, siguro mga nasa ano lang guys, nasa $100 monthly. Hindi, mga 60 to 100 ganun, kasi nung nakaraan parang basta ganoon, nasa $60 to $100. Then sa electric namin, same pa rin naman. Hindi naman kami umaabot sa 150. Parang nasa 123 lang yung, nasa 123 yung bill namin last month. This is our, parang second month na pa natin. July kami lumipat eh. So August, September, October. So 3 months na pala kami dun sa bahay. Parang, oo, ayun pala, regarding sa aircon guys, marami na rin kasi, ate pa hinaan ako ng third room. Marami na rin kasing nagsasabi na wag daw patayin yung aircon. Parang mag-set lang ng limit kung ano yung tawag dito, yung temperature. Kasi mas mas nagmamahal daw yung electricity kapag patay-patay, on-off ganyan. So ayun, simula nung lumipat kami, parang nung unang month, pinapatay-patay pa namin siya. Pero ngayon, hindi na namin pinapatay. Sineset na lang namin ng eco mode. And then, ayun, kasi kung saan naman siya namamatay kapag na-reach na niya yung target, target temp mo. Yun. So, yun, electric, water bills, sa 120, ganyan. Sa internet namin is, same pa rin naman, Spectrum, $70 na siya guys. Yun talaga siya. $70 yung Spectrum namin, yung internet, wala siyang cable. Unlike nung nasa apartment kami, dati parang nasa 60 yata yun, may kasama ng cable. Ngayon wala na. Okay lang din naman sa amin walang cable kasi Netflix lang naman ginagamit ng mga bata namin. Netflix tsaka YouTube lang naman. So ayun, ano pa ba yung mga bills? HOA namin is $40 per month pero binabayaran siya quarterly. Yun pala, regarding HOA, akala ko kasama na siya dun sa binabayaran namin na mortgage. Hindi pala siya. Iba pala yung HOA mortgage HOA insurance sa HOA. So ayan, dahil hindi ko na naman nabasa yun, part na yun, may babayaran kami $40 per month guys. Then ano pa mga bills natin? Insurance na, home insurance, ganyan, mortgage, kasama na kasi yun sa loan namin, mga escrow, ganyan, isahan na lang yun. Kasama na yun sa bayad sa bahay. Ano pang binabayaran natin? Grocery, nagset, same pa rin naman. Medyo tumaas lang kami ng groceries ngayon. Syempre lumalaki na yung mga bata, maraming ng mas kailangan, malakas kumain. Mas maraming mas lumalakas kumain si Lupi. Hindi, ayun. Ayun, sa ano naman, meron din minsan nagpapalon care kami kasi doon sa community guys is bawal ang mataas yung damo, sisitahin ka or magkakaroon yata ng violation, something ng ganyan. Hindi pa naman kami nabibigyan ng violation kasi nga minimaintain namin na mababa lang yung damo. So ngayong fall hindi naman siya ganoon ka siguro, hindi siya ganoon ka problema kasi nung summer, ang bilis niya, parang 1 week pa lang taas ng tinataas ng mga damo doon sa amin. So talagang dapat sinusundan mo siya ng paglulon. Ano pa bills natin dati? Pag-move. Bahay, electric,
pa rin. Kasi yung kinuha nga namin, diba, 2 years yun sa cellphone namin. Na dalawa din dati. Tapos may ano pa, may tawag doon. May payment. Yun sa payment ng phone. Okay lang din kumuha ng bagong phone dito kasi nga sinasama na nila sa bill, ganyan. Okay lang din. Ano pa, groceries, gas ako naman. Gas, hindi ko alam ang gas regarding sa gas namin, guys. Kasi si daddy lang naman ang nagda-drive dito ng sasakyan. 35 to 40 per 2 weeks. Kasama na yun yung paghatid sundok sa mga bata. Ayun, sa dental ni Lupi, isama ko na rin yung bill. Alam niyo ba, di ba nagpabunod siya? Alam niyo ba kung magkano yung nagastos namin noon? Nasa 4,000 yung bill namin sa ngipin ni Lupi. Di ba napa-hospital siya, ganyan. So, ang bill naman dito ng dental, guys, hindi mo naman siya mababayaran ng ng isahang labas lang. May monthly, pwede mo na mag-monthly yun, or kung may pera ka, pwede mo na bayaran. Pero ayun, syempre sa amin, yung monthly namin siya. Then, yun lang naman ang parang naiisip ko na bills namin. And next comment is from Charmaine Balaoro. Sabi niya, hi ma'am, bago lang po ako dito US. Pwede po mag-ask kung ano ang health or medical insurance na affordable para sa mga bata po. Require po ba ng school na may insurance ang bata? Thank you. Well, hindi ko alam masyado itong yung medical insurance. Pero sa amin kasi sa hospital, meron kang option do is sama mo sa medical insurance yung family mo or self lang. So syempre sa akin, sinama ko yung dalawang bata. Kasama na siya dun sa binabayaran ko. Medyo tumaas lang yung health insurance namin ngayon, guys. Kasi syempre, inflation din ba? Tumaas na siya, nasa 400 per month na yung health insurance namin ng mga bata. Kailangan nyo rin talagang mag-avail nun. Kasi syempre, kapag nagkasakit yung mga bata, ganyan, pa-check up, urgent care, ganyan. And, ang dito kasi, like, kunyari, sa pasukan, ewan ko lang, sa experience namin, kapag pasukan ng mga bata, usually, hinahanapan sila ng vaccination record. So, doon, nakalagay yun. Kasi nung last year, ayun nga, nung last year kasi, wala kaming binayaran. Ngayong year din, wala rin kaming binayaran. Pero may mga vaccines na binibigay sa mga bata. So, hindi ko sure kung kapag wala kayong medical insurance, baka malaki yung out of pocket nyo. So, ganun. Hindi ko lang alam kung hinahanap ng school, pero ang hinahanap ng school usually is vaccination record. Yearly yun, pagpasok ng mga bata. So, might as well magkaroon ng insurance yung mga bata. Ganyan. Then, iba-iba rin naman ng insurance dito. Depende sa facility mo or kung ano yung kukunin mo. Sa akin kasi by hospital na. So, sa'yo naman, daddy, anong insurance mo? Kamusta insurance mo? Monthly. Pag nag-apply ka naman sa eye at saka sa dental, tulad nito sa sunglasses ko, yung company na nagbayad yan, pupunta ka na lang doon. Tapos yun, kapag yung mga mahal-mahal tulad nito, yung lens medyo magandang kalidad, magdadagdag ka lang ako. Pero yung mga salamin nila, yun yung bayad nila. Tapos mga dental, medyo i-check mo lang yung coverage ng medical mo kasi yun sa akin, basta ma-process. Ang hirap i-explain, medyo minsan nagpapayad ako. And guys, sa akin kasi hawak ko nasa care of ko yung dalawang bata. Si daddy, sarili niya lang yung medical insurance niya ay tsaka dental insurance niya. Sa akin naman, kami sa medical insurance kasama yung mga bata, sa eye insurance kasama rin yung dalawang bata. Then sa dental, buong family kami kasi parang walang option yung dental na mga kids lang, ganyan. Or pipili lang ako sa isang sa mga bata. Okay na yung okay na rin na sa akin yung mga bata kasi hindi naman ganoon kalaki. Parang nasa $100 yata. Parang ganyan. Hindi ko lang alam kung magkano yung binabayaran ko monthly sa dental tsaka eye vision insurance. And then, kay daddy, kasi meron siyang maintenance, guys. Nag-maintain siya ng matanda na. May kasi siya ng BP niya, di ba? High-blooded kasi itong tao. Ayun palang maganda dito. Oh. Libre na yung maintenance mo na gamot. Kumbaga, wala ka nang babayaran. Punta ka lang doon, tapos refill mo, wala ka nang babayaran. Libre na ka. High blood pressure, diabetes,
Yung basta yung mga maintenance na gamot, libre na. So ayun lang maganda kapag may insurance, parang yung mga maintenance mo is covered na nung insurance, guys. And ayun, update, tawag dito, isama ko na rin kasi diba nung tumating ako dito, diba nga yung sa medical code, guys, tawag dito, St. Luke's may nakita, tama ba? Sa x-ray, ganyan, pero negative naman sa sputum. So pagdating dito, inulit-ulit yun, guys. Hindi ko lang alam kung saan, anong nakita nila. So binigyan nila ako, naresetahan nila ako ng rifampin ng free rifampin kasi ang brand. So biniresetahan nila ako ng rifampin. Ano rin yun, good 3 months din yun na na tawag dito, 3 months yun yung yung maintenance ko na yun ng rifampicin na libre. So ayun, wala akong binayaran. Tapos pumupunta lang ako sa pharmacy para mag-refill. So ayun, yun, regarding doon naman kung bakit ako pinainom noon, sabi nila may inactive television yan, may inactive TV something. Pero ayun nga, sabi, parang binigyan nga nila ako ng choice kung mag-iinom daw ba ako noon or hindi. Kasi yun nga, inactive naman siya, kaya lang kapag bumaba daw yung resistance ko, baka maging active yung mga TB kami sa katawan ko, kaya pinainom nila ako doon. So okay naman din, inumin ko na lang din, wala namang masama. And then last comment is from Carlo de la Cruz. Sabi niya, nice topic po ito, ma'am, same po mangyayari sa amin soon po, papunta na din kami dyan sa US. Wife ko po yung nurse and ako uniform personnel din dito sa Pinas. Anyways, may update po sa work ni sir, hehe. Looking forward din kasi ako na sana makakuha din ako work dyan sa US, hehe. Na nursing din ako, hehe. Ang dami niyang tawa. Sarap. So daddy, sagutin mo yung comment na yun. Update sa work. Ngayon, dapat advice lang, pagdating mo rito, complete yung mga papers mo tsaka mga training mo. Kasi pagdating dito, lalo sa mga ganyang field, napansin ko kasi sa mga kasama ko, lahat sila may experience eh. So yun, para maganda yung laban mo at saka maganda yung tawag doon, sa per hour, sa rates na bibigay sa'yo, dapat updated ka sa mga training, sa mga gano'n, sa mga certificates, para pag pinasa mo, competitive yung rate na ibibigay nila sa'yo. Pagdating sa update sa work, yun naman, so far, adjust naman, hindi naman ganun kahirap kumpara sa work sa Philippines. Tsaka, yan nga, maganda sa mga maganda sa tulad nito, may mga weekends na napasyal kami kasi pag off mo talaga, hindi ka natatawagin, hindi ka napapapasukin, wala na. Pwede mo pa yun applyan, kunwari ayaw mo pa pumasok ng 2 days, pagkabalik mo apply ka ng PTO, babayaran nila yun. Hindi na nila tatanong saan ka pupunta, ano gagawin mo, basta filean mo ng leave, yun, bayad ka ron. So far so good. At saka yung papala, yung mga training, tulad ng last time, pinag-training nila ako 1 week. Pagte-trainingin ka nila, papapuntahin ka nila sa mga competitive trainings kasi for your career growth nga, papadala ka nila sa mga training ng mga magaganda. Tulad nung lately, may pinapunta sa amin, crisis intervention. 1 week yun. Yung mga ganon, kunwari nakuha mo, tapos ayaw mo na sa kumpanya, hindi ka nila pipigilan o hindi ka nila sasabihan na, oh, kailangan ko muna mag-slip kasi pinag-training ka namin. Hindi. Kapag gusto mo umalis, alis ka, tapos gamitin mo yun para sa mga mas magagandang work. So yun po, ang update sa work ko. So ayun guys, habang tayo bumabiyahe pa din, ayun na, sinagutan natin yung mga message. Comment down below lang kayo para mabasa natin at masagot natin paminsan-minsan. So ayun guys, dito ko na tapusin ang vlog na to. Sana sagot namin na maayos yung mga questions nyo, mga comments nyo.
And ayun nga, kung may mga questions pa kayo or comments, comment down below lang. Sana hopefully mabasa natin sa mga susunod na vlog. So yun, thank you for watching this vlog. Bye!